Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Marcos, 14 na kabanata. Ngayon, ang Pasko at ang pista ng tinapay na walang lebadura ay 2 araw na lamang. At ang mga punong saserdote at ang mga guro ng kautusan ay naghahanap ng mapandinlang na paraan upang mahuli si Jesus at mapatay siya. Ngunit hindi sa panahon ng pista, sabi nila, o baka magkagulo ang mga tao. Habang siya ay nasa Betanya, nakahilig sa hapag sa tahanan ng isang lalaking kilala bilang Simon na ketongin. Isang babae ang dumating na may dalang banga ng alabastro ng napakamahal na pabango na gawa sa purong nardo. Binasag niya ang garapon at ibinuhos ang pabango sa ulo niya. Ang ilan sa mga naroroon ay nagngangalit na nagsasabi sa isa't isa, bakit mag-aaksaya ng pabango ng ganito? Maaaring ipagbili ito ng higit sa 1 taon na sahod at ang pera ay maibigay sa mga dukha. At sinaway nila siya ng marahas. Pabayaan ninyo siya, sabi ni Jesus. Bakit ninyo siya ginugulo? Napakaganda ng ginagawa niya sa akin. Ang mga dukha ay palagi ninyong makakasama at matutulungan ninyo sila anumang oras na gustuhin ninyo. Ngunit hindi ninyo ako laging kasama. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagbuhos siya ng pabango sa aking katawan bago pa man maghanda para sa aking libing. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, ang kanyang ginawa ay sasabihin din bilang pag-alaala sa kanya. At si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus sa kanila. Natuwa silang marinig ito at nangakong bibigyan siya ng pera. Kaya't naghanap siya ng pagkakataon para ibigay siya. Nang unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, kung saan nakaugalian na ang paghahain ng kordero ng Pasko, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan mo gustong pumunta kami at ipaghanda ka para makakain ka upang ipagdiwang ang Pasko? Kaya't sinugo niya ang 2 sa kanyang mga alagad na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa lunsod at sasalubong sa inyo ang isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sumunod kayo sa kanya. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay na pinasok niya, ang guro ay nagtatanong, saan ang aking silid ng panauhin kung saan makakain ako upang ipagdiwang ang Pasko kasama ng aking mga alagad? Maghahanda siya sa inyo ng isang malaking silid sa itaas. Ang mga alagad ay umalis, pumunta sa lungsod at natagpuan ang mga bagay tulad ng sinabi sa kanila ni Jesus. Kaya't inihanda nila ang Pasko. Pagsapit ng gabi, dumating si Jesus kasama ang 12. Habang sila ay nakaupo sa hapag na kumakain, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan.
isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Isa na kasama kong kumakain. Nalungkot sila at isa-isa nilang sinabi sa kanya, tiyak na hindi ako. Isa sa 12, sagot niya, ang kasama kong nagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Ang anak ng tao ay lilisan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kapighatian para sa taong magkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa sa kanya kung hindi siya isinilang. Habang sila ay kumakain, si Jesus ay kumuha ng isang piraso ng tinapay, nagdasal ng pasasalamat, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo, sabi niya, ito ang aking katawan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay ito sa kanila at lahat sila ay uminom mula rito. Sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo na ibubuhos para sa marami. Ang aking dugo na nagtatak sa tipan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na ito hanggang sa araw na iinumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos ay umawit sila ng isang himno at lumabas patungo sa bundok ng Olibo. Sinabi sa kanila ni Jesus, lahat kayo ay tatakas at iiwan ako, sapagkat sinasabi ng kasulatan, papatayin ng Diyos ang pastol at mangangalat ang lahat ng mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay ako, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, hinding-hindi kita iiwan kahit na iwan ka ng lahat. Sinabi ni Jesus kay Pedro, sinasabi ko sa iyo na bago tumilaok ang manok ng 2 beses ngayong gabi, 3 beses mong sasabihin na hindi mo ako kilala. Mas malakas na sagot ni Pedro, hindi ko sasabihin iyon kahit na kailangan kong mamatay kasama ka. At gayon din ang sinabi ng lahat ng iba pang mga alagad. Sila ay dumating sa isang lugar na tinatawag na Getsemani at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito habang nananalangin ako, manatili kayo rito at magbantay. Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Ang kabagabagan at paghihirap ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanila, ang kalungkutan sa aking puso ay napakatindi na halos tumurog sa akin. Manatili kayo rito at magbantay. Siya ay lumayo ng kaunti, sumubsob sa lupa at nanalangin na kung maaari ay hindi na siya dumaan sa panahong iyon ng pagdurusa. Ama, nananalangin siya. Ama ko, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Ilayo mo sa akin ang sarong ito ng pagdurusa. Ngunit, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Pagkatapos ay bumalik siya at natagpo ang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Simon, natutulog ka ba? Hindi mo ba magawang manatiling gising kahit 1 oras? At sinabi niya sa kanila,
Magbantay kayo at manalangin na huwag kayong mahulog sa tukso. Nais ng Espiritu, ngunit mahina ang laman. Siya ay muling lumisan at nanalangin na sinasabi ang parehong mga salita. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga alagad at nasumpungan silang natutulog. Hindi nila magawang idilat ang kanilang mga mata at hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Nang bumalik siya sa ikatlong pagkakataon, sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Tama na, dumating na ang oras. Tingnan ninyo, ang anak ng tao ay ibinibigay na ngayon sa kapangyarihan ng mga makasalanang tao. Bumangon kayo, lumakad na tayo. Tingnan ninyo, narito ang lalaking nagtaksil sa akin." Nang siya ay nagsasalita, si Judas, isa sa 12 ay nagpakita. Kasama niya ang isang pulutong na armado ng mga espada at mga pamalo na sinugo ng mga punong saserdote, ng mga guro ng batas at ng matatanda. Ngayon, ang nagkanulo ay gumawa ng isang senyo sa kanila. Ang aking hahalikan ay ang lalaki. Arestuin siya at dalhin siya ng may pagbabantay. Kaagad na pumunta kay Jesus, sinabi ni Judas, "Rabay," at hinalikan siya. Sinunggaban ng mga lalaki si Jesus at inaresto siya. At ang isa sa mga nakatayo sa malapit ay bumunot ng kanyang tabak at tinaga ang alipin ng mataas na saserdote at naputol ang kanyang tainga. "Ako ba ay namumuno sa isang paghihimagsik?" tanong ni Jesus. "Na kayo ay lumabas na may mga espada at mga pamalo upang hulihin ako. Araw-araw ay kasama ninyo ako na nagtuturo sa mga looban ng templo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit ang kasulatan ay dapat matupad." Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat at tumakas. Isang binata na walang suot kundi isang kasuotang lino ay sumusunod kay Jesus. Nang hulihin nila siya, siya ay tumakas na hubot-hubad na iniwan ang kanyang damit. Dinala nila si Jesus sa mataas na saserdote at sa lahat ng mga punong saserdote, matatanda at mga tagapagturo ng batas na nagtipon. Sinundan siya ni Pedro sa di kalayuan hanggang sa looban mismo ng pinakapunong saserdote. Doon siya naupo kasama ng mga gwardya at nagpainit sa apoy. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng katibayan laban kay Jesus upang maipapatay nila siya. Ngunit wala silang nakita. Maraming tumistigo na hindi totoo laban sa kanya, ngunit hindi sumang-ayon ang kanilang mga pahayag. Nang magkagayoy, tumindig ang ilan at nagbigay ng maling patotoo laban sa kanya. Narinig naming sinabi niya, "Gigibain ko ang templong ito na ginawa ng tao at sa 3 araw ay magtatayo ng isa pa na hindi ginawa ng tao." Gayunpaman, hindi magkasundo ang kanilang patotoo. Pagkatapos, ang pinakapunong pari ay tumayo sa harap nila at tinanong si Jesus, "Hindi ka ba sasagot? Ano itong patotoo na dinadala ng mga taong ito laban sa iyo?" Ngunit nanatiling tahimik si Jesus at hindi sumagot.
Muli siyang tinanong ng punong pare, "Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng isa na pinagpala?" "Ako nga," sabi ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at darating na nasa mga alapaap ng langit." Pinunit ng mataas na saserdote ang kanyang mga damit. "Bakit kailangan pa natin ng mga saksi?" tanong niya. "Narinig ninyo ang kalapastanganan. Ano sa palagay ninyo?" Hinatulan nilang lahat siya bilang karapat-dapat sa kamatayan. Nang magkagayoy, sinimulang duraan siya ng ilan. Piniringan nila ang kanyang mga mata. Sinuntok siya gamit ang kanilang mga kamao at sinabi, "Magpropesiya." At kinuha siya ng mga bantay at binugbog. Nasa patio pa lang si Pedro nang dumating ang isa sa mga aliping babae ng punong pare. Nang makita niyang nagpapainit si Pedro, tumingin siya sa kanya at sinabi, "Ikaw din, kasama mo si Jesus ng Nazaret." Ngunit itinanggi niya ito. "Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo," sagot niya at lumabas sa daanan. Maya-maya lang ay tumilaok ang manok. Nakita siya roon ng alilang babae at nagsimulang ulitin sa mga naka-standby doon. Siya ay isa sa kanila. Ngunit muling itinanggi ito ni Pedro. Pagkaraan ng ilang sandali, muling inakusahan si Pedro ng mga naka-standby doon. "Hindi mo maikakaila na ikaw ay isa sa kanila, sapagkat ikaw din ay taga-Galilea." Pagkatapos ay sinabi ni Pedro, "Isinusumpa ko na nagsasabi ako ng totoo. Naway parusahan ako ng Diyos kung hindi. Hindi ko kilala ang lalaking sinasabi ninyo." Noon ay tumilaok ang manok sa pangalawang pagkakataon at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. "Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala." At napahagulgol siya at umiyak. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong walang pag-iimbot na pag-ibig. Sa mga oras ng matinding pagkabagabag ng kaluluwa ni Jesus, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan para magbantay habang siya ay nananalangin sa Ama. Subalit binigo ni na Pedro, Santiago at Juan si Jesus nang sila'y nakatulog sa halip na magbantay. Basahin natin ang Ebanghelyo ni Apostol Marcos, 14 na kabanata, 33 at 34 na talata, at 37 at 38 talata. Nakasulat dito, isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Ang kabagabagan at paghihirap ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanila, "Ang kalungkutan sa aking puso ay napakatindi na halos dumudurog sa akin. Manatili kayo rito at magbantay."
Pagkatapos ay bumalik siya at natagpo ang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Simon, natutulog ka ba? Hindi mo ba magawang manatiling gising kahit 1 oras?" At sinabi niya sa kanila, "Magbantay kayo at manalangin na huwag kayong mahulog sa tukso. Ang espiritu ay nagnanais, ngunit mahina ang laman." Bagamat ipinakita niya na nauunawaan niya ang kanilang pagkahapo pagkatapos ng mahabang araw ng nakakapagod na damdamin, ang kanyang kapigatian ay maliwanag na kitang-kita sa kanyang mga salita nang dumating siya sa 2 pagkakataon. Ayon sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Marcos, 41 at talata, sinasabi dito, "Nang bumalik siya sa 2 pagkakataon, sinabi niya sa kanila, 'Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Tama na, dumating na ang oras. Tingnan ninyo, ang Anak ng Tao ay ibinibigay na ngayon sa kapangyarihan ng mga makasalanang tao. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng pag-iisip at pagiging makasarili, madalas nating nasusugatan ang damdamin ng ating mga kapamilya at malalapit na kaibigan. May kilala akong tao na labis niyang nasaktan ang damdamin ng kanyang asawa dahil mas ginusto niyang magsaya kasama ng kanyang barkada sa halip na manatili sa bahay upang asikasuhin at aliwin ang kanilang may sakit na anak na sabik sa kanya. Mula ngayon mga kabayan, iwasan na sana nating saktan ang damdamin ng ating mga mahal. Laging isaisip ang mga payo sa atin ni Apostol Pablo na isinulat niya sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, 13 kabanata, 4 at 5 talata, na nagpapahayag, "Ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay mabait, hindi ito naiinggit, hindi nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi ito bastos, hindi naghahanap ng sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iingat ng mga pagkakamali." Ang ating makasariling paraan ay maaaring maging bulag sa atin upang hindi natin makita ang pangangailangan ng iba. Ngunit kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating mga puso, tayo ay kikilos ng may mabuti at walang pag-iimbot na mga gawa. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pagkikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan kabayan, balang araw magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam kabayan,
iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang isang makasariling puso ay nagmamahal sa kung ano ang makukuha nito. Ang isang tulad Kristong puso ay nagmamahal sa kung ano ang maibibigay nito. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.